ang katapusan ng tunggalian ni Kristo at ni Satanas. Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. Purihin ang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Narito po tayo sa Lakad sa Liwanag. Ito po ang inyong kapatid, Brother Carlos Romero. Kaya sa mga pag-aaral po natin sa mga salita ng Panginoon, tunay po ng Diyos na nagbibigay sa atin po ng liwanag, ng pag-asa, ng buhay, ng kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ang bawat isa ay dapat mabuhay sa salita ng Panginoon, hindi lamang po sa tinapay. Kaya po sa panahong ito, ating pong pagbubulay-bulayan, ating pagtatantuhin, ating isip-isipin kung anong dapat nating pahalagahan. Kaya po ang panahon natin na kinabubuhayan ay magtatapos na. Ang sanglibutang ito magtatapos na. Kaya po, kung bakit po ang suheto po natin sa araw na ito ay may kinalaman po sa katapusan o finale o climax ng tunggalian o usapin o away o labanan o digmaan ni Kristo at ni Satanas. Ang liwanag at kadiliman, ang katotohanan at kasinungalingan. Ito ang nasa sanglibutan po natin po. Kaya po, kung bakit po ang banal na kasulatan ay mayroong kasagutan, may katugunan sa lahat po ng mga katulungan ng sangkatauhan. Kaya ang sabi po ni Haring Solomon dito po sa Ecclesiastes 3:1 ay ganito po ang sabi. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Mga minamahal, lahat pala ng bagay sa ilalim ng langit ay mayroong takdang kapanahunan. Yan ay sa Panginoon. Kaya po mga minamahal, narito na tayo sa katapusan ng lahat ng bagay. Kasama na dito ang tunggalian ni Kristo at ni Satanas. Kaya bago tayo magpapatuloy, nais ko muna po kayong anyayahan na tayo po ay manikluhod para sa panalangin. Mapagpalat mahabaging Diyos na sumasalangit po kayo. Sa oras pong ito ay kami po'y dumudulog sa trono ng iyong biyaya upang aming pong ipaubaya sa inyo ang aming pong pag-aaral, pakikinig ng iyong mga salita. Tunay po na ang iyong mga salita ay ilawan, liwanag, na magbibigay po sa amin ng kasiguruhan sa aming pong linalakad na kami nga po ay patungo sa langit na bayan. Pangunahan po kami sa aming pag-aaral, dakilang Diyos. Pagkalubang karunungan ng langit, at buksan niyo po ang aming mga pangunawa upang maunawaan po namin ang lubusan ang nais niyo pong ipabatid sa amin sa oras na ito. Pagpalain po ang lahat ng tagapakinig at tagapanood ng Lakad sa Liwanag. Salamat, dakilang Diyos, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagtugon sa aming mga kahilingan.
sapagkat inihiling po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang malaking tunggalian, labanan o digmaan, uaway o usapin ni Kristo at ni Satanas na halos 6,000 taon na ngayon. Nagpapatuloy ay malapit ng mawakasan at pinag-iibayo ng isang masama ang kanyang mga pagsisikap upang gapiin ang ginagawa ni Kristo sa kapakanan ng tao at upang huwag makawala ang mga kaluluwa sa kanyang mga silo. Ang panatilihin ng mga tao sa kadiliman at di pagsisisi hanggang sa matapos ang pamamagitan ng tagapagligtas at mawalan na ng hain patungkol sa kasalanan ay siyang layuning sinisikap niyang maganap. Sa pulpa sa pasimula ng malaking tunggalian sa langit, ay naging mithiin na ni Satanas ang ibagsak ang kautusan ng Diyos. Ang ipinaghimagsik niya sa mailalang ay ang adhika ngang ito'y maisagawa. At bagaman napalayas na siya sa langit, ay ipinagpapatuloy pa rin niya ang pakikibaka dito sa lupa. Ang dayain ang mga tao at sa gayoy maakay silang sumuway sa kautusan ng Diyos, ay siyang adhikaing walang tigil niyang itinataguyod. Kahit na paano ang pagkaganap nito, maging sa pamamagitan ng pagwawalang kabuluhan sa kautusan o kaya'y sa pagtatakwil sa isa sa mga utos nito. Ang kauuwian ay iisa. Ang natitisod sa isa ay naghahayag ng paghamak sa buong kautusan. Ang kaniyang impluensya at halimbawa ay nasa panig ng pagsuway. Siya'y nagiging makasalanan sa lahat. Kaya nga po ang sabi sa atin sa Apokalipsis 12:12, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Ngayon ay tutungo tayo sa unang mga katanungan. Sa pagkabuhay ng mga masasama, sa pagtatapos ng 1,000 taon, anong tanawin ang makikita ng mga mata? Ano ang kanilang bibig kasin? Bakit hindi mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga masasama? Saan ilalagay ng Diyos ang bagong Jerusalem? Sa katapusan ng 1,000 taon, ay muling mananaog si Kristo sa lupa. Sasama sa kanyang buong hukbo ng mga natubos at aabayan siya ng mga anghel. Sa pananaog niyang taglay ang kakilakilabot na kadakilaan, ay pababangunin niya ang mga patay na makasalanan upang tanggapin ang kanilang kawakasan. Ang mga makasalanan na isang malaking hukbo na di mabilang na gaya ng buhangin sa dagat ay magsisilabas. Ano nga ang kaibhan nila sa mga nagsibangon sa unang pagkabuhay na maguli? Ang mga matuwid ay nadaramtan ng walang maliw na kabataan at kagandahan. Ang mga masama ay nangagtataglay ng bakas ng sakit at kamatayan. Nakatingin ang bawat mata sa malaking karamihan iyon sa kalwalatian ng anak ng Diyos. Sabay-sabay na tulad sa isang tinig, ang lahat ng makasalanan ay sisigaw. Mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa pag-ibig nila kay Jesus, ang sa kanila'y nagudyok nang magsabi ng ganito. Ang lakas ng katotohanan ang pumipilit sa kanilang mga labi, kung paanong nagsilusog sa kanilang mga libingan ang mga masama, gayon din silang magsisilabas, taglay ang dati ring na pakikipagkaalit kay Kristo at ang dati ring diwa ng paghihimagsik.
Hindi na sila magkakaroon ng panibagong panahon pa ng biyaya upang lunasan ang mga kapintasan ng kanilang mga nakaraang kabuhayan. Ang ganitong paraan ay walang pakikinabangin. Hindi napapalambot ng buong panahon ng kanilang kabuhayan ang kanilang puso. Bigyan man sila ng ikalawang panahon ng biyaya, gugugulin din nila yon ng gaya noong nauna. Kaya sa pagwawalang bahala sa mga pinag-uutos ng Diyos at sa pag-uudyok sa mga iba na maghimagsik sa Kanya, si Kristo'y bababa sa bundok ng mga ulibo. Narooy nagmula siya ng pag-akyat sa langit noong siya'y mabuhay na maguli. At doon inulit ng mga anghelang pangako na kanyang pagbabalik. Sinasabi ng propeta, ang Panginoon kong Diyos ay darating at ang lahat ng banal na kasama niya. At ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga ulibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan. Ang bundok ng mga ulibo ay mahahati sa gitna niya at magiging totoong malaking libis at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ayon kay Zacarias 14:4. Kaya pagbaba ng bagong Jerusalem mula sa langit, sa nakasisilaw na kaliwanagan, ay lalapag ito sa dakong dinalisay at inihandang talaga sa Kanya. At si Kristo pati ng Kanyang bayan at mga anghel ay papasok sa banal na lungsod. Yan mga kapatid, ang sagot ng unang katanungan. Ngayon pupunta tayo sa pangalawang mga katanungan. Ano ang inaasahan ni Satanas ngayon na gagawin? At ano ang panlilinlang na pinanghahawakan upang makuha ang pagtitiwala ng kanyang mga tagasunod? Sabi po, naghahanda naman si Satanas ngayon sa kahuli-hulihan niyang malaking pagsisikap na makapangibabaw. Noong wala siyang kapangyarihan at nahadlangan siya sa gawain niyang pagdaraya, ang prinsipe ng kasamaan ay nahapis at nalumbay. Datapwat, sa pagkabuhay na maguli ng mga makasalanan at sa pagkakita niya sa malaking karamihang nakapanig sa kanya, mananauli ang kanyang mga pag-asa at ipapasya niyang huwag isuko ang malaking tunggalian. Pangunguluhan niya ang lahat ng hukbo ng mga napahamak sa ilalim ng kanyang watawat. At sa pamamagitan nila'y sisikapin niyang maisagawa ang kanyang mga panukala. Ang masasama ay bihag ni Satanas. Sa pagtanggi nila kay Kristo, ay tinanggap nilang pagkapuno ng Pangulo ng mga naghimagsik. Kaya naman, handa silang umulinig sa kanyang mga payo at sumunod sa kanyang ipag-uutos. Tapat sa kanyang dating katusuhan, ay di niya amining siya'y si Satanas. Ipagpapanggap niyang siya ang prinsipe na may-aring tunay ng sanglibutan. At ang kanyang mana ay inagaw lamang sa kanya. Ipinakikilala niya ang kanyang sarili sa mga nagnaligaw, na sakop niya na siya ang manunubos. At pinapanatag niya sila ng kanyang kapangyarihan ang siyang sa kanila'y naglabas sa kanilang mga libingan. At sasabihin ding malapit na niyang hanguin sila sa pinakamalupit na paghahari-harian. Sa pagkaalis ng pakikiharap ni Kristo, si Satanas ay gagawa ng mga kababalaghan upang patibayan ang kanyang mga ipinagpapanggap. Palalakasin niya ang mahihina at bibigyan niya ang lahat ng kanyang sariling espiritu at lakas. Babalakin niyang pangunahan sila upang lusobin ang kampamento ng mga banal, upang maagaw nila ang bayan ng Diyos. Taglay ang tuwang demonyo, o ituturo niya ang di mabilang na karamihan na mga
binuhay mula sa mga patay at ipahahayag niyang pagkasiya ang Pangulo o Mangulo sa mga ito, maiwawasak niya ang bayan at mababawi niya ang kanyang luklukan pati ng kanyang kaharian. Kaya doroon sa malaking kalipunang iyon ang maraming taong nangabuhay noong una bago dumating ang bahang gumunaw. Mga taong matataas at may malalaking katalinuhan na dahil sa pagsunod nila sa mga anghel na nagkasala ay nangagtalaga ng buo nilang katalinuhan at kaalaman sa pagtatanyag ng kanilang mga sarili. Mga taong ang kagilagilalas na mga gawa tungkol sa sining ay nagudyok sa sanlibutan upang sambahin ang kanilang mga katalinuhan. Datapwat ang kanilang kalupitan at masasamang katha na nagparumi sa sangkalupaan at sumira sa larawan ng Diyos ay siyang nagbuyo na lipulin sila ng Diyos sa sanlibutan. Doroon ang mga hari at mga general ng mga hukbo na tumalo ng mga bansa, matatapang na mga lalaki na hindi nadaig kailanman, mayayabang at masikhay na mga mandirigma na sa paglapit nila'y nanginig ang mga kaharian. Wala silang pagbabagong dinanas sa kanilang pagkamatay. Sa paglabas nila sa libingan, ay pagpapatuloy nila ang takbo ng kanilang mga pag-iisip kung saan ito huminto. Uudyukan sila noon ding pagnanasang makapanakop na naghari sa kanila nung sila'y mga matay. Sasangguni si Satanas sa kanyang mga anghel at sa mga hari, sa mga mananakop at sa mga kapangyarihang mga lalaking ito. Titingnan nila ang lakas at dami ng nasa kanilang panig. At pahahayag nila ang hukbong nasa loob ng lungsod ay maliit kung ipaparis sa kanila at yaoy madali nilang magagapi. Aayusin nila ang kanilang mga panukala ng pagkuha sa mga kayamanan at kalulatian ng bagong Jerusalem. Kapag karakay, maghahanda sila sa pakikibaka. Ang mga sanay na mga manggagawa ng mga sandata ay gagawa ng mga kasangkapan sa digmaan. Ang mga pinuno ng hukbo na nabantog sa kanilang mga tagumpay ay mangunguna sa maraming mandirigma na nababahagi sa maraming pangkat. Kaya sa wakas ay lalabas ang utos na sila'y sumulong at ang hukbo ng di mabilang na tao ay yayaon. Isang hukbo na hindi natipon kailanman ng mga mananalo dito sa lupa, na hindi napantayan ng mga pinaglakip na hukbo ng lahat ng kapanahunan mula nung magkaroon ng digma sa ibabaw ng lupa. Si Satanas na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mandirigma ay mangunguna sa karamihan at ang hukbo ng mga masasamang anghel ay kasama rin sa pangwakas na pagpupunyaging ito. Ang mga hari at ang mga mandirigma ay kasama sa kanyang hukbo at ang karamihan naman ay sumusunod sa malaking kalipunan ng bawat isa'y nasa ilalim ng kanikanyang pinuno. Taglay ang may kaganapang pagkilos militar. Ang hukbo ay susulong na sunod-sunod sa bako-bakong lupa at magsisitungo sa lungsod ng Diyos. Sa utos ni Jesus ay sasarhan ang mga pinto ng bagong Jerusalem at kukubkubin ang bayan ng mga hukbo ni Satanas at maghahandang lumusob. Kaya ganun po ang sabi po sa pangalawang katanungan. Ngayon ay tutungo tayo sa pangatlong mga katanungan. Habang pinaliligiran ng mga pulutong ng masama ang syudad, anong tanawin ang kaluwalhatian ang naipahayag sa kanila? Sino ang mga natubos, ang pinakamalapit sa trono? Ano ang tema ng awit ng mga tinubos? Ito pong sabi po,
pakikitang muli si Kristo sa kanyang mga kaaway. Kaya sa itaas ng bayan, sa ibabaw ng isang patibayan, pinakintab na ginto ay may isang luklukang mataas at matayog. Sa luklukang ito ay nakaupo ang anak ng Diyos. At sa palibot niya'y ang mga kampon ng kanyang kaharian. Ang kapangyarihan at kadakilan ni Kristo ay hindi mailarawan ng pangungusap, ni maiguhit man ng panitik. Ang kalwalatian ng walang hanggang Ama ay lumulukob sa kanyang anak. Ang kaningningan ng kanyang kalwalatian ay pumupuno sa lungsod ng Diyos at kumakalat sa kabila ng mga pintuan at pinupuno ang buong lupa ng luningning. Kaya sa pinakamalapit sa luklukan ay doroon yaong nangunay nangaging masipag sa gawain ni Satanas. Datapwat tulad sa isang dupong na naagaw sa apoy, ay nagsisunod sila sa kanilang tagapagligtas na may mataos at maningas na pagtatapat. Kasunod ng mga ito'y doroon naman yaong mga nagpakasakdal sa mga kalikasang Kristiyano sa kalagitnaan ng kasinungalingan at kawalang pananampalataya sa Diyos. Mga taong gumalang sa kautusan ng Diyos bagamat ipinahayag ng buong sangkakristyanuhan na mga ito'y walang kabuluhan. At doroon din naman ang mga angaw-angaw ng lahat ng mga panahon na pawang naging martir dahil sa kanilang pananampalataya. At sa dako roon ay matatanawan ang isang lubhang karamihang di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan ng Diyos at sa harapan ng kordero na nangaramdaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Kaya naganap na ang kanilang pakikipaglaban. Natamo na nila ang tagumpay. Tinakbo nilang takbuhin at nakamta ng gantimpala. Ang sanga ng palma na nasa kanilang mga kamay ay sagisag ng kanilang tagumpay. At ang maputing damit ay isang tanda ng walang dungis na katwiran ni Kristo na ngayon naging kanila. Pinaglakip ng mga anghel at mga serapin ang kanilang tinig sa pagsamba, sa pagkakita ng mga natubos sa kapangyarihan at kagalitan ni Satanas ay nakita nila. Higit kailanman na walang kapangyarihang liban sa kay Kristo na nakapagbigay sa kanila ng tagumpay. Sa buong karamihang iyon ay wala ni isang magsasabi na ang kanyaring sarili ang sa kanya'y nagligtas. Sariling kapangyarihan at kabutihan. Wala silang sinasabing anuman tungkol sa kanilang nagawa o binata, kundi ang damdamin ng bawat awit ng laman at ang laman ng bawat pagpupuri ay ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Kaya ito po ang kasagutan dun sa pangatlong katanungan. Kaya tutungo tayo sa pang-apat na mga katanungan. Anong seremonya ang magaganap sa paningin ng lahat bago may sasakatuparan ang paghuhukom sa mga masama? Paano nila mapagtatanto na matuwid ang hatol sa kanila? Ito po yung mga katanungan dito sa pang-apat. Kaya sa harapan ng nagkakatipong mga nanirahan sa lupa at sa langit, ay gaganapin ang pagpuputong sa anak ng Diyos. At ngayong mabigyan na ng mataas na kadakilan at kapangyarihan ang hari ng mga hari, ay ipapahayag niya ang parusa sa mga nagsisipaghimagsik sa kanyang pamahalaan at ibibigay niya ang kahatulan sa lahat ng sumalangsang sa kanyang kautusan at nagpahirap sa kanyang bayan. Sinasabi ng propeta ng Diyos, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon na sa kanya ay
na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas. At wala silang nasumpuang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliit, na nangatkatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang may aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga gawa na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Masusumpungan po natin sa Apokalipsis 20, 11 at saka 12. At kapag kaparakang nabuksan ang mga aklat, talaan at tingnan ni Jesus ang mga masasama, ay nagunita nila ang lahat nilang nagawang kasalanan. Nakita nila kung saan luminsad ang kanilang mga paa sa landas ng kalinisan at kabanalan at kung hanggang saan dinala sila sa pagsuway sa kautusan ng Diyos ng kanilang kapalaluan at paghihimagsik. Ang mapanghibong mga tukso na kanilang sinang-ayunan sa pamamagitan ng pagkagumon sa kasalanan, ang mga pagpapalang binaliktad, ang paghamak sa mga sinugo ng Diyos, ang pagtanggi sa mga babala, ang mga alon na awang hinadlangan ng matigas at ayaw magising na mga puso. Ang lahat ay mga hahayag na tulad sa nasusulat sa mga titik ng apoy. Kaya tutungo po tayo sa ikalimang mga katanungan. Anong nakakaakit pang mga tanawin ang mangyayari pa? Paano ang bawat kasangkot na may pinanghahawakan ay mapagtanto ang kanilang mga maling gawa? Ganito po ang sabi, mga minamahal. Sa ibabaw ng luklukan ay inihahayag ang cross at gaya ng isang tanawin ay nakikita ang mga panuuri ng pagsuway ni Adan at ang pagbagsak niya at ang sunod-sunod na baitang ng dakilang panukala ng pagtubos. Ang ibang pagkapahamak sa tagapagligtas, ang simple at maumiiral at masunurin na pamumuhay ng kanyang kabataan, ang pagkabinyag sa kanya sa Hordan, ang pag-aayuno at pagtukso sa kanya sa ilang, ang paglilingkod niya sa madla, na inihahayag niya sa mga tao ang pinakamahalagang pagpapala ng langit. Ang mga araw na puno ng mga gawain ng pag-ibig at kahabagan, ang mga gabi ng pananalangin at pagpupuyat na nag-iisa sa mga kabundukan, ang mga pakana ng kainggitan, puot, galit, na kabayaran sa kaniyang mga pagpapala, ang mahiwagang paghihirang niya sa Getsemani, na sa kanya'y nakababaw ang mabigat na kasalanan ng buong sanglibutan. Ang pagkakanulo sa kanya sa mga kamay ng mga mamamatay tao, ang kakilakilabot na mga pangyayari ng gabing yaong kahilahilakbot, ang di tumatangging bilanggo na iniwan ng kanyang mga pinakaiibig na mga alagad, may paglapastangan at inaapurang idinaan sa lansangan ng Jerusalem. Ang anak ng Diyos na dinala nilang taglay nila ang kapalaluan sa harapan ni Anas, pinararatangan nila sa palasyo ng dakilang saserdote sa hukuman ni Pilato, sa harap ng duwag at malupit na Herodes. Hinamak, kinutya, pinahirapan at hinatulan sa kamatayan. Ang lahat ng mga ito'y pawang naniniwala na inilalarawan. Maliwanag na ito'y inilalarawan, mga minamahal. At ngayon, sa harapan ng nanginginig na karamihan, ay inihahayag ang huling panuurin, ang matiising nagbabata na naglalakad sa daang patungong Kalbaryo, ang prinsipe ng langit na nababayubay sa cross, ang mga palalong saserdote at ang manunuyang mga tao na kumukutya sa huli. Sa huli niyang mga paghihirap, ang di karaniwang kadiliman, ang tumaas at bumabang lupa
ang mga gumuhong bato, ang mga nabuksang libingan, na siyang tanda ng sandaling malagutan ng hininga ang manunubos ng sanglibutan. Si Satanas kasama ang kanyang mga anghel at ang kanyang mga manasasakupan ay walang kapangyarihang makaiwas sa larawan ng kanilang sariling gawa. Ngunit ang bawat gumagawa sa kanya sa kanyang naging bahagi, walang kabuluhang nagtatago sila sa banal na karilagan ng kanyang mukha na lalong maluwalhati kaysa liwanag ng araw. Samantalang, inilalapag ng mga natubos ang kanilang mga putong sa paanan ng tagapagligtas. Sa kanilang sinasabi, siya'y namatay dahil sa akin. Kaya sa gitna ng katipunan ng mga natubos ay duroon ang mga apostol ni Kristo. Ang bayaning si Pablo, ang mapusok na loob na si Pedro, ang minamahal at nagmamahal na si Juan, ang tapat nilang mga kapatid, kasama nila ang isang lubhang karamihan ng mga martir, samantalang sa labas ng kuta ng bayan, kasama ang lahat ng marumi at karumaldumal na bagay, ay duroon iyon, mga nangag-usig, nangagbilanggo, at pumatay sa kanila. Duroon ang mga pari at mga prelado na nagsisipanggap na mga sugo ni Kristo. Gayunmay, masupil nila ang budhi ng mga tao ng Diyos. Totoong hindi nang kanilang napag-unawa ng isang maalam sa lahat ay may panibughong nag-iingat ng kanyang kautusan at sa anumang paraay di niya aariing walang sala ang salarin. Kaya napagkilala nila ngayon na si Kristo'y nakikiramay sa kanyang mga taong nagdaranas ng kahirapan. At mararanasan nila ang tindi ng kanyang mga pangungusap. Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kaya ang sabi po, ang buong daigdig ng masasama ay magsisitayo sa harap ng hukuman ng Diyos upang sagutin ang paraan na pagtataksil sa pamahalaan ng langit. Walang magtatanggol sa kanilang usap, wala silang maidadahilan, at ang hatol na walang hanggang kamatayan ay igagawad sa kanila. Kaya ang pang-anim na mga katanungan, mga minamahal, ay ganito: paano sila napagtanto na kanilang itinakwil ang ebanghelyong iniaalay sa kanila? Anong pagkatanto ang namutawi sa kanilang mga bibig? Yan po ang mga katanungan. Kaya po maliwanag na ngayon sa lahat ng kabayaran ng kasalanan ay hindi ang marangal na kalayaan at walang hanggang buhay, kundi pagkaalipin, kapangyarihan, at kamatayan. Nakikita ng mga masama kung ano ang inalis sa kanila ng kanilang kabuhayan. Naghimagsik sila, at lalong higit na walang hanggang kalwalatian ay kanilang hinamak nang idulot sa kanila, datapwat ngayoy lubhang kanasa-nasa. Ang lahat na ito, ang sigaw ng waglit na kaluluwa, ay nangatamu ko sana, ngunit pinili kong malayo sa akin ang mga bagay na ito. O nakapagtatakang kahilingan, aking ipinagpalit ang kapayapaan, kaligayahan at karangalan sa kaabaan, sa kadustaan at sa pagkabigo. Nakikita ng lahat ng pagkawaglit nila sa langit ay karapat-dapat sa kanila. Sa pamamagitan ng kanilang mga kabuhayan ay ipinahahayag nilang ayaw namin kami pagharian ng Jesus na ito. Kaya tulad sa namamalikmata, makikita ng mga masama ang pagpuputong sa anak ng Diyos. Sa kanyang mga kamay ay makikita nila ang mga tapyas na batong
kinasusulatan ng banal na kautusan. Ang palatuntunang kanilang pinalibhasa at sinalangsang. Nasasaksihan nila ang pagbulalas ng panggigilalas, pagkatwa at pagsamba ng mga naligtas, at sa pagkarinig ng karamihang nasa labas ng bayan, sa laganap na alon at himig, silang lahat ay sabay-sabay na nagsisipagsabi, mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa at sila'y magpapatira pa upang sambahin ang prinsipe ng buhay. Kaya yan mga kapatid, ang ika-6 na katanungan. Kaya punta tayo sa pang-7 katanungan. Ano ang mga humahagip na alaala sa isipan ni Satanas habang natutunghayan niya ang mga tanawin ito? Ano kaya ang nasa isipan na naaalala ni Satanas po habang nakikita niya ang mga pangyayari? Kaya sabi po rito, parang nawawalan ng lakas at pakiramdam si Satanas. Ibig sabihin parang namamanhid na po. Sa pagkakita niya sa kalwalatian at kadakilaan ni Kristo, siya na minsay isang kerubing tumatakip ay nakaalaala sa lugar na buhat do'y nahulog siya. Isang seraping nagniningning, anak ng umaga, kay laking pagbabago, kay laking pagkababa. Sa sangguniang noong unay pinararangalan siya, ay di na siya kasama magpakailanman. Nakikita niya ngayon ang isang nakatayo sa tabi ng Ama na naglalambong sa kanyang kalulatian. Nakita niyang inilagay ang putong sa ulo ni Kristo ng isang anghel na mataas at may dakilang pakikiharap. At nalalaman niyang ang mataas na katungkulan ng anghel na iyon ay naging kanya sana. Kaya sa pagtunghay ni Satanas sa kanyang kaharian at sa bunga ng kanyang pagpapagal, ay wala siyang nakikita kundi ang pagkabigo at kawakasan. Pinapaniwala niya ang karamihan na madali niyang makukuha ang lungsod ng Diyos. Datapwat, nakikilala niyang yaoy karayaan lamang. Mulit-muli, sa gitna ng malaking tunggalian ay nagapi siya at napilitan siyang sumuko. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng karangalan ng walang hanggan. Yan po si Satanas. Ano po? Ngayon ay tutungo tayo sa pang-8 mga katanungan. Kaya paano ngayon ibinibilang si Satanas? Yan po, kung kayo ang tatanungin. Habang nabubuksan ang kanyang mga panlilinlang, ano ang magpupuwersa sa bandang huli niyang mga gagawin? Kaya ang layunin ng bantog ng mapaghimagsik sa mulat mula ay ang ariing matuwid ang kanyang sarili at patunayan ng pamahalaan ng Diyos ay siyang dapat managot sa nangyaring paghihimagsik. At sa katutupad ng adikang ito ay iniuubos niya ang kanyang kapangyarihan at malaking katalinuhan. Siya ay gumawang buong ayos at buong katalinuhan at inakbayan siya ng kahangahangang pananagumpay. Naakay niya ang lubhang karamihang nakipanig sa kanya sa malaking tunggaliang malaong panahong nagpatuloy. Libo-libong tao na may karayaang ipinahayag ng Pangulong ito ng paghihimagsik na katotohanan ang kasinungalingan. Datapwat dumating na ang panahon na kailangang tapusin ang himagsikan at ihayag ang kasaysayan at likas ni Satanas. Sa kahuli-hulihan niyang pagsisikap na alisin si Kristo sa kanyang luklukan, lipulin ang kanyang bayan at sakupin ang lungsod ng biyaya, ang punong magdaraya ay lubusang nahahayag. Nakikita ng mga nakisama sa kanya ang ganap na pagkabigo
ng kanyang gawain. Namalas ng mga lagad ni Kristo at ng mga tapat na anghel ang buong karayaan ng kanyang mga pakana laban sa pamahalaan ng Diyos. Siya'y kinasusuklaman ng buong sanglibutan. Kaya nakita ni Satanas na ang kusa niyang paghihimagsik ay hindi nagpaging dapat sa kanya sa langit. Sinanay niya ang kanyang mga kapangyarihan na makipagdigma sa Diyos. Ang kalinisan, kapayapaan at kaayusan ng langit ay magdudulot lamang ng malaking kahirapan sa kanya. Ang mga paratang niya laban sa kahabagan at katwiran ng Diyos ngayon ay tahimik na. Ang kakutiyaang sinikap niyang ibabaw kay Jehova ay lubusang nagpababaw sa kanyang sarili. Lumuluhod si Satanas at ipinahayag niyang matuwid ang hatol ng Panginoon. Yan mga kapatid. Kaya ito yung pangsyam na mga katanungan. Ano ang nakahandang ipapahayag ng lahat ng mga nilikha sa buong sangsinukob? Anong deklarasyon ang ipapahayag ni Kristo tungkol sa mga natubos at anong awit ng kanilang isasagot? Kaya ito po yung pangsyam na katanungan. Ang kasagutan bawat tanong tungkol sa katotohanan at kamalian sa matagal nang tumatayong labanan sa ngayon ay nagawang maliwanag. Ang mga resulta ng pagre-rebelde, ang mga bunga ng pagsasangtabi ng mga banal na utos, nangabuksan ngayon sa paningin ng lahat ng mga nilikhang may katalinuhan. Ang pagsasakatuparan ng pamumuno ni Satanas at sa kabilang panig naman ang pamahalaan ng Diyos ay naipahayag sa buong sangsinukob. Yan po. Ang mga sariling gawa ni Satanas ang nagkukondena sa kanya. Ang karunungan ng Diyos, ang kanyang katarungan at kanyang kabutihan ay lubos na naitayong matatag. Ito'y nakita ng lahat ng kanyang mga pakikitungo sa dakilang tunggalian na naisakatuparan ng may paggalang sa walang hanggang kabutihan ng kanyang bayan at kabutihan ng mga mundong kanyang nilikha. Ang kasaysayan ng kasalanan ay tatayo sa lahat ng walang hanggan bilang pagpapatotoo kasama ng pananatili ng kautusan ng Diyos ay nabibigkis ang kaligayahan ang lahat ng mga taong kanyang nilikha. Kaya kung mapapansin po natin, ang kautusan ay siyang sentro ng tunggalian. Yan mga kapatid. Nandyan kasi ang pagsamba, pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya kung bakit po ang kautusan ang siyang ginigiba, sinisira ni Satanas para mawala ang pagkakilala sa tunay na Diyos. Kaya sa lahat ng mga katotohanan ng dakilang tunggalian na naipahayag ang buong universo kasama ng tapat at mga rebelde, magkaisang maghayag. Matuwid ang katotohanan ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga banal. Kaya sa harapan ng universo ay malinaw na ipinahayag ang dakilang sakripisyong ginawa ng Ama at ng Anak para sa kapakanan ng tao. Kaya ang oras ay dumating na panghawakan ni Kristo ang nararapat niyang posisyon at lulating higit sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan at sa bawat pangalan na pinangalanan. Kaya ito ay para sa kagalakan na naitatag sa una niya na maaaring makapagdala ng maraming mga anak na lalaki patungong kalwalatian na kanyang tiniis ang cross at itakwil ang kahihiyan. At hindi inaakalang kasinlaki ng higit sa kalungkutan at ng kahihiyan, ngunit mas higit na dakila ang kagalakan at ng kalwalatian. Kaya mga minamahal, nakita niya sa mga tinubos na bago sa kanyang wangis, bawat pusong nagdadala ng sakdal na tatak ng pagkadiyos, bawat mukhang sinisinagan ng katulad ng kanyang hari. Kaya nakita niya sa kanila ang bunga ng kalungkutan ng kanyang kaluluwa. At siya
ay nasiyahan. Pagkatapos sa isang tinig na nakarating sa mga natipong karamihan ng mga matuwid at ng masama, sa kanyang ipinahayag, narito ang binhi ng aking dugo. Para sa mga ito, ako'y nagdusa. Para sa mga ito, ako'y namatay upang sila'y makipanahan sa aking presensya sa buong walang hanggang kapanahunan. At ang awit ng papuri ay paakyat mula sa mga nararamtan na puting malapit sa trono. Karapat-dapat ang korderong pinatay na tumanggap ng kapangyarihan, ng kayamanan, ng karunungan, ng kalakasan, ng karangalan, ng kalulatian, ng pagpapala. Kaya, mga minamahal, ano po itong pang-10 katanungan? Papaano may papahayag ng likas ni Satanas ay di na bago? Paano tutugunin ng mga tagasunod niya ang huling pagsisikap niyang pangunahan sila? Ito po ang pang-10 mga katanungan. Bagamat napilitan si Satanas na kumilala sa katarungan ng Diyos at yumuko sa kataasan ni Kristo, hindi rin nabago ang kanyang likas. Ang diwa ng paghihimagsik, gaya ng isang malakas na agos, ay muling bumalalas sa kanyang hibang na kagalitan. Ay ipinasya niyang huwag padaig sa malaking pakikilaban. Dumating ng panahong ng pangwakas na malaking pakikipaglaban sa hari ng langit. Madali siyang pumagitna sa kanyang mga sakop at kinilos niya sila ng kanyang sariling puot. At agad pinahahayo sa pakikibaka, datapwat sa di mabilang na angaw-angaw na nadaya niyang maghihimagsik ay wala ni isa mang kumilala sa kanyang pamumuno. Nasa wakas na ang kanyang kapangyarihan. Ang masasama ay inaalihan ng puot na gaya ng umali kay Satanas laban sa Diyos. Datapwat na pagkikita nilang walang mararating ang kanilang pagsisikap at talagang hindi sila mananaig kay Jehova. Ang kanilang puot ay nagliyab laban kay Satanas at sa mga ginamit niya sa pagdaraya at taglay ang galit na tulad ng sa demonyo ay sila ang kanilang hinarap. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon, ipinahamak kita o tumatakip na kerubim mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sinupok ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa. Sa paningin ng lahat na nanganunood sa iyo, ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Tunghayan natin ang paglabing isang mga katanungan. Sa paanong paraan wawakasan ang kasalanan at ng mga makasalanan? Sa ganitong pagkawasak, ano naman ang dadanasin ng mga banal? Kaya tunghayan po natin mga minamahal. Sa masama ay magpapaulan siya ng mga silo, apoy at asupre, at nag-aalab na hangin ay magiging bahagi ng kanilang saro. Ang apoy ay bababang mula sa langit, buhat sa Diyos. Ang lupa ay bubuka. Ang mga sandatang natatago sa kanyang mga kalaliman ay lalabas. Namumugnaw na apoy ay sisilakbo sa bawat bitak. Ang malaking bato ay magliliyab. Dumating na ang araw na magliliyab na gaya ng isang horno. Ang elemento ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa, pati na mga gawang nasa lupa ay matutunaw. Parang isang maluwang na dagat-dagatang apoy. Iyan ang araw ng paghatol at pagkapahamak ng mga masasamang tao. Ang kaarawan ng paghihiganti ng Panginoon, ang taon ng kagantihan sa pag-aaway sa Siyon. Tatanggapin ng mga masasama ang kanilang kagantihan dito sa lupa.
Sila'y magiging dayami at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang ilan ay namamatay sa isang sandali lamang, samantalang ang iba'y naghihirap ng maraming araw. Bawat isa'y parurusahan ayon sa kanyang mga gawa. Kaya pagkalipat kay Satanas ng mga kasalanan ng mga matuwid, siya'y pahihirapan, hindi lamang dahil sa paghihimagsik niya, kundi dahil sa lahat ng kasalanang ipinagpakasala niya sa mga tao ng Diyos. Ang parusa sa kanya ay malaki ang kahigitan kaysa mga dinaya niya. Pagka namatay na ang lahat ng napahamak dahil sa kanyang mga daya, ay buhay pa rin siya at magbabata pa. Sa mga apoy na maglilinis ay malilipol sa wakas ang mga masasama, ugat at sanga. Si Satanas ang ugat, ang mga nagsisunod sa kanya ang mga sanga. Iginawad ang buong kaparusahang hinihingi ng kautusan. Ibinigay ang hinihiling ng katarungan. At sa pagkakita ng langit at lupa ay sasaksi at ipahayag ang katwiran ni Jehova. Ang mapangwasak na gawain ni Satanas ay tapos na magpakailanman. Sa loob ng 6,000 taon ay ginawa niya ang kanyang kalooban na pinupuno ng kaabaan ang sangkalupaan at pinapagdadalamhati ang buong sangtinakpan. Ang buong nilalang ay dumaing at naghirap dahil sa pagkakasakit. Ngayoy ligtas na ang mga nilalang ng Diyos sa pagkikiharap at pagtukso ni Satanas magpasawalang hanggan. Ang buong lupa ay nasa katiwasayan at tahimik. Sila'y biglang nagsiawit. Kaya't ang isang sigaw ng pagpuri at tagumpay ay umiilang lang mula sa lahat ng mga tapat na sansinukuban. Ang tinig ng isang makapal na karamihan at gaya ng isang lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog ay narinig na nagsabi, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoon ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya samantalang ang lupa ay nabibilot ng apoy ng kawasakan, ang mga matuwid na may panatag sa loob ng banal na lungsod. Doon sa mga nakasama sa unang pagkabuhay na maguli ay walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Samantalang ang Diyos ay isang mamumugnaw na apoy sa mga masasama, siya ay araw at kalasag sa kanyang bayan. Yan mga kapatid. Kaya ang pang-12 mga katanungan. Ano ang dalawang magkasamang trabaho na mangyayari dulot ng apoy mula sa langit? Ano ang nag-iisang magpapanatili ng alaala sa kasalanan? Paano ngayon ang sakdal na gawain ng pagpapanumbalik ng lahat ng walang mga bagay? Ganito po ang sabi, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Ang apoy na pumupugnaw sa masama ay siyang dumalisay sa lupa. Ang bawat bakas ng sumpa ay naparam, isang tagapagpaalaala lamang ang naiwan. Taglay ng ating manunubos magpakailanman ang mga bakas ng pagkapako sa kanya. Sana nasugatan niyang ulo sa kanyang tagiliran, sa kanyang mga kamay at paa, ay doroon ang mga bakas lamang ng malupit na gawa ng kasalanan. Sinabi ng propeta ng masdan niya si Kristo sa kanyang kalulatian, siya'y may mga sinag sa kanyang tagiliran at do'y nakakubli ang kanyang kapangyarihan. Kaya sa inulos na tagiliran na binukalan ng kanyang dugo na nagpakasundo sa tao sa Diyos, naroon ang kalulatian ng tagapagligtas. Doon nakukubli ang kanyang kapangyarihan, makapangyarihan upang magligtas.
sa pamamagitan ng haing pangtubos, kaya't siya ay malakas upang magsagawa ng kahatulan sa mga humahamak sa habag ng Diyos. At ang mga tanda ng kanyang pagkaalipusta ay siya niyang pinakamataas na karangalan sa buong panahong walang katapusan. Ang mga sugat na itinamo niya sa Kalbaryo ay magpapakilala ng kanyang kapurihan at magpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Ang lupang ibinigay sa tao noong una upang maging kaharian niya na kanyang ipinagkanulo sa mga kamay ni Satanas at malaong inangatan ng makapangyarihang kaaway ay isinauli ng dakilang panukala ng pagtubos. Ang lahat na iwinaglit ng kasalanan ay isinauli, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon ng kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, kanyang inanyuan upang tahanan. Ang dating balak ng Diyos sa paglikha niya sa lupa ay matutupad kung gawin na niya ito ng walang hanggang tahanan ng mga natubos, mamanahin ng matuwidang lupain at tatahanan doon magpakailanman. Kaya ang pangambang baka mapaging napakamaterial ang mamanahin sa hinaharap ay siyang nakaakay sa marami upang gawing espiritual ang mga katotohanang nag-aakay sa atin upang ipalagay nating ito'y ating tahanan. Tiniyak ni Kristo sa kanyang mga lagad na siya'y nagpunta roon upang ipaghanda sila ng kalalagyan sa tahanan ng kanyang Ama. Yaong mga nagsitanggap sa itinuturo ng salita ng Diyos ay di lubos na mawawalan ng kaalaman tungkol sa tahanan sa langit. Gayunmay, hindi nakita ng mga mata at ninarinig ng tainga na hindi pumasok sa puso ng tao anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Kaya po, sa pagpasok po natin sa pang-13 mga katanungan, ay ito po, anong likas ang mananahin ng mga banal? Ano ang mga makalupang mararanasan ng mga mapapahamak? At paano naman gugugulin ng mga banal ang kanilang mga panahon? Sa banal na kasulatan, ang mana ng maliligtas ay tinatawag na isang lupain. Sa wikang Ingles ay country. Doon ay aakayin ng pastor na tagalangit ang kanyang kawan sa mga bukal ng tubig na buhay. Ang punong kahoy ng buhay ay mamumunga bawat buwan at ang mga dahon niyaon ay sa ikabubuti ng mga bansa. Doroon ang mga batis na walang patid ng pagdaloy, kasing linaw ng salamin, at sa tabi ng mga ito, ang gumagalaw ng mga punong kahoy ay lumililim sa mga daang inihanda sa mga tinubos ng Panginoon. Ang mga maluluwang na kapatagan ay humahangga sa magagandang burol at itataas ng mga bundok ng Diyos ang matatayog nilang tuktok. Sa tahimik na mga kapatagang iyon at sa tabi niyaong mga bukal na tubig na buhay ay makakatagpo ng isang tahanan ang bayan ng Diyos na malaon naging maglalakbay at maglalagalag. Sabi nga po, ang bayan ko ay tatahan sa payapang tahanan at sa mga tiwasay na tahanan at sa mga tahimik na dako na pahingahan. Kaya ang karahasan ay hindi na maririnig sa inyong lupain, niyang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta na kaligtasan. At ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan, sila'y magtatayo ng mga bahay at ang mga yaoy kanilang tatahanan at sila'y mag-uubasan at magsisikain ng bunga niyaon. Kaya sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Ang aking mga pinili
ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. So makita natin po ang magiging karanasan po ng mga natubos pagdating ng takdang panahon. At doon ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya. At ang ilang ay magagalak at manmumulaklak na gaya ng rosa, kahalili ng tinik ay tutubo ang puno ng abeto, at kahalili ng dawag ay tutubo ang arayan. Ang lubo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing, at papatnubayan sila ng munting bata. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Kaya makita natin po ang larawan po ng magiging bagong lupa, na kung saan doon titira ang lahat ng mga matuwid na maliligtas. Ang wika ng Panginoon, ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Kaya sa loob ng bayan ng Diyos ay hindi na magkakaroon ng gabi. Wala nang nangangailangan o magnanasa ng pamamahinga. Hindi magkakaroon ng kapaguran sa pagganap ng kalooban ng Diyos. At sa pag-aalay ng pagpupuri sa Kanyang pangalan, lagi nating mararanasan ang kaginhawa ng umaga na hindi mawawakasan kailanman. At hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos. Kaya ang liwanag ng araw ay lalaluan pa ng isang liwanag na hindi naman nakasisilaw. Datapwat, malaki ang kaliwanagan kaysa liwanag ng ating katanghaliang tapat. Ang banal na lungsod ay aapawan ng di kumukupas na kalwalatian ng Diyos at ng kordero. Ang mga tinubos ay lalakad sa walang araw na kalwalatian ng walang hanggang panahon. Hindi ako nakakita ng templo roon, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo roon. Kaya ang sabi po, magkakaroon ng karapatan ng mga tao ng Diyos na makipag-usap ng mukhaan sa Ama at sa Anak. Kaya ngayon paman ay nababanaagan na natin ang larawan ng Diyos, gaya ng isang salamin sa mga gawa ng katalagahan at sa pagpapasunod niya sa mga tao. Dapat pagka dumating na ang panahong iyon, makikita natin siya ng mukhaan na walang makakakubli pa sa pagitan. Tatayo tayo sa kanyang harapan at makikita natin ang kalwalatian ng kanyang mukha. Kaya salamat sa Panginoon. Pag tayo po'y mapalad, makikita natin po siya ng mukhaan. Kaya magsumikap ng mapabilang po sa mga liligtas. Kaya kung ating pong nanamnamin po, isip-isipin, pagbulay-bulayan, ay napakasarap na makarating na tayo roon. Kaya sa pagbubukas ni Jesus sa kanilang harapan ng mga kayamanan ng pagtubos at ng malaking pananagumpay sa pakikipagpunyagi kay Satanas, ay lalong mag-alab sa mga puso ng mga natubos ang pag-ibig at pagtatapat, at taglay ang di mabigkas na katuwaan. Ay kakalabitin nilang lahat ang kanilang mga alpang ginto, at 10,000, tigsa 10,000 at libu-libong tinig ay mga glalagom sa malaking awitan ng pagpupuri. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito, ay narinig kong nangagsasabi, sa Kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kalwalatian at paghahari magpakailan-kailanman. Kaya mga minamahal, itong salitang ang Diyos ay pag-ibig, ito rin yung pasimula na nabanggit
sa pasimula po ng tunggaliang pong ito. Kaya sa pagwawakas, muli ay naipahayag po ang salitang ang Diyos ay pag-ibig. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig, ito yung kanyang likas na hindi mababago magpakailan-kailanman. At ito ang nawala kay Adan at kay Eva. At ito ang ibabalik ng panukala ng pagliligtas ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Siya yung tagapamagitan natin sa Ama. Kaya mapalad po ang makakabahagi po sa kaligtasan na iniaalay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi makikibilang po sila o makakabahagi po sila natatahan sa bagong lupa at doon mananatili na kasama ang Diyos magpakailan-kailanman. Sino po ang ayaw makabahagi po roon? Siguro ang lahat. Kaya mga minamahal, magsumikap tayo sa tulong at biyaya po ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya ng kanyang bugtong na anak, ay mapasa atin nawa ito. At ang pangako ay matatanggap po natin po. Kaya ang sinumang mananagumpay ay siyang magmamana ng lahat ng bagay. Purihin ang Panginoon, ibalik natin ang papuri at pagluwalhati sa Kanya. Kaya mga minamahal, sabi nga po, kung may pasimula, mayroong pong katapusan. At ang sanglibutan, ang kasaysayan, ay magtatapos na. Kaya handa ka na ba para tayo po ay mapagsarhan? Ano po, kapag nagsara na po ang pintuan ng awa, nawa po'y masumpungan na tayo po ay nakahanda. Pagpalain po tayo ng Panginoon po. God bless all po. At manatili po tayong sumubaybay sa mga topiko na ilalahad po dito sa Lakad sa Liwanag. Magandang araw po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Mapagpala at mabahabaging Diyos na sumasalangit po kayo. Salamat po sa inyo pong ibinigay na napakagandang mensahe po. Bagamat sinasabi niyo po na magtatapos na ang tunggalian, sapagkat ito po ang hinihintay po ng iyong mga anak upang sa gayon ay makasama po namin kayo ng magpasawalang hanggan. Kaya wala na pong kasalanan, wala na pong makasalanan sa panahong yaan. Kaya nawa po, mapabilang po kami sa mga mapapalad o sa mga pinagpala na magmamana ng buhay na walang hanggan at ng bagong lupa na tatahan po ang mga matuwid magpakailan-kailanman. Kaya sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, pagpalain din po, Panginoon. Ang ministry pong ito ay patuloy na magpatuloy ito hanggang sa pagsasara ng pinto ng awa. Salamat po ng marami dakilang Diyos. Patuloy na gumawa ang banal na Espiritu nawa sa puso at isipan ng bawat isa sa aming Panginoon. At kayo ang maluwalhati, may balik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. Maraming salamat dakilang Diyos sa pag-asa na kami po ay binigyan niyo po upang matunghayan po namin at magkaroon ng karapatan na makabahagi sa pangako po ninyo na kami po ay makikitahan sa inyo ng walang hanggan. Maraming salamat po at tulungan kami sa aming paghahanda dakilang Diyos para mapasakdal ang aming mga buhay, ang aming mga likas at ang lahat po ng aming mga gawa nawa ay maging dalisay na ayon po sa inyo pong banal na kalooban. Salamat po ng marami. Ito pong lahat ay pinapasalamatan namin at ibinabalik po sa inyo ang kapurihan. Alang-alang pong lahat sa makapangyarihan at banal na pangalan po ng iyong anak, naming tagapagligtas at aming Panginoong Jesus. Amen.